Tama na po! Naluluhang sambit ni Lennon sa mga nambubugbog sa kanya. Inutusan ng mga ito ni Tito Larry para bugbugin siya. 5 lalaki ang nagtutulong-tulong sa pambubugbog sa kanya. Nakilala niya ng 3 dito. Ito din ang kasama ni Tita Estrella kanina sa pagsundo sa kanila sa airport. Dapat maturuan ka ng leksyon, sabi ni boss. Etong sayo. Muli siyang sinipa ng lalaki. Muli siyang napaungol, namimilipit siya sa sakit. Duguan ng mukha niya. Katapusan niya na ba? Sana wag naman na maisipan ng mga to na patayin siya. Wag na wag kang magsusumbong sa mga pulis o kung kanino man kung hindi ay babalikan ka namin. Banta ng lalaki sa kanya. Opo, tanging sagot niya. Hindi na siya makahinga sa sakit ng tagiliran niya. Dahil sa suntok at sipa ng mga lalaking ito, nakahandusay na siya sa sahig. Tama na yan. Sambit ng isang lalaki na parang boss ng mga goons na ito. Itayo nyo na at dalhin sa ospital. Naguluhan siya. Nabibingi lang ba siya? Naapektuhan ba ang pandinig niya o tama ang pagkarinig niya? Dadalhin siya sa ospital pagkatapos siyang bugbugin? Hindi na lang siya umimik, baka kasi magalit pang mga ito sa kanya. Dahan-dahan siyang itinayo ng mga ito at pinagtulungang makababa sa building. Nasa rooftop sila. Sumakay sila ng elevator. Hindi nagsasalita ang mga to. Hawak niya ang tagiliran. Nabali ata ang buto niya. Napangiwi siya sa sakit. Nang nasa ground floor na sila ay sinakay siya sa sakyan at dinala sa pinakamalapit na ospital. Tahimik pa din ang mga goons na parang walang nangyari. Naguguluhan siya sa mga inaakto ng mga ito. Nang makarating na sila ng ospital ay diretso kagad sila sa emergency room. Nagsilapitan ng mga nurse at resident doctor sa kanya. 2 goons ang naghatid sa kanya sa loob. Naiwan ng 3 sa kotse. Ano po nangyari kay sir? Tanong ng nurse habang sinasakay siya sa wheelchair. Nabugbog po siya. Nakita namin siya sa daan. Sambit ng boss ng grupo. Pakigamot po siya, Dok. Naguluhan man pero hinayaan niya na lang. At least, hindi siya pinatay at dinala pa siya sa ospital para ipagamot. Nang inaasikaso na siya ng mga nurse at doktor ay nagpaalam ng 2 lalaki. Hindi na po kami magtatagal, Dok. Kayo na pong bahala sa kanya. Sambit ng leader ng grupo saka siya tinignan ng may pagbabanta. Sir, mag-ingat ka next time ha. Wika nito sa kanya, saka hinawakan pa siya nito sa balikat at bahagyang pinisil. Baka pinapaalala sa kanya na wag siyang magsusumbong kung hindi ay babalikan siya ng mga ito. Tumango na lang siya bilang tugon. Sige po sir, kami na pong bahala kay sir. Sagot ng nurse sa mga goons. Sir, sino pong maaari nating tawagang pamilya mo para maasikaso ka dito? Muli siyang napaisip. Sabi ng mga goons hindi siya pwedeng magsumbong kanino man sa kanyang pamilya o hindi kaya sa mga pulis. Nag-alangan siyang sagutin ang tanong ng nurse. Sir, kailangan po namin ng makontak ang immediate family mo para sa kalagayan mo. Pukaw ng nurse sa kanya. Kinuha niyang cellphone at ibinigay ang number ni Almaro. Kaano-ano mo po itong si Almaro, sir? Kaibigan, wala ka po bang kapamilya? Wala, nasa ibang bansa. Pagdadahilan niya. Ayaw naman niya na mabalikan ng mga taong yun kapag nagsumbong siya. At malaman ng pamilya niya, malamang malaking gulo yun kapag nagkataon. Pwede bang ako na lang ang tatawag kay Almaro? Sambit niya sa nurse. Okay po sir, mukhang kaya niyo pa namang magsalita. Ano po bang nangyari sa inyo sir? Sabi ng mga nagdala sa inyo dito na bugbog ka raw. Mabuti na lang at nakita ka nila at dinala dito. Kung hindi baka kung napano ka na sa daan. Napangiwi siya sa sinabi ng nurse. Kung pwede lang niya sabihin na ang nagdala sa kanya doon sa ospital ay sila mismo nagbugbog sa kanya. Hindi niya sinagot ang nurse. Patuloy lang ito sa paglinis ng mga sugat niya. Denial ng number ni Almaro. Mag-aalas 10 na ng gabi kaya sana sagutin itong tawag niya. Nakadalawang tawag na siya pero hindi pa rin siya sinasagot nito. Hindi kaya ayaw talaga nito sagutin ang tawag niya. Maya-maya ay sinagot na nito ang tawag. What? Simpleng sagot ni Almaro. Alam niya hindi naman talaga sila magkaibigan kaya hindi niya naasahan na magiging mabait to sa kanya. Bro, can you go here in the hospital? Ospital? Sinong na ospital? Ako, nabugbog ako. Ha? Sino nang bugbog sa'yo? Saka bakit akong tinawagan mo? Bakit hindi si Kevin? Mamaya na ako magpapaliwanag. Puntahan mo muna ako dito. Saka wag mo munang sabihin kahit na kanino. Okay, sige. Pupunta na ako ngayon dyan.
Pagbaba niya ng telepono ay nakahinga siya ng maluwag. Sana lang ay hindi sabihin ni Almaro sa iba kung hindi ay patay siya. Nagpalipat na siya sa private room, doon na nilinis ang mga sugat niya. Napapangiwi siya habang nadidiin ng nurse ng kamay nito sa mga sugat niya. Pasensya na sir kung nasaktan ka. Kailangan natin tong linisin ng maigi. Ang mga sugat mo, kailangan ka pa naming i-x-ray. Baka may nabaling buto sa katawan mo. Bakit ka binugbog sir? Kailangan natin tong i-report sa pulis. Papatawag po ba ako ng pulis para mag-imbestigahan ang nangyari sa inyo? No, biglang sagot niya. Nagulat ang nurse sa inakto niya. I mean, wag na nurse. Away magkaibigan lang ito. Okay sir, ikaw ang bahala. Maya-maya pa'y dumating na si Almaro at Patrick sa ospital. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag mo na sabihin sa iba, bakit nagdala ka pa ng isa? Ang tinutukoy niya si Patrick. Anong magagawa ako? Nasa tabi ko siya nung tumawag ka. Siyempre malalaman niya kaagad yun. Baka ipagtabuyan mo pa ako. Nandito na ako eh. Pasalamat ka nga't concern pa ako sa'yo. Matari na sambit ni Patrick sa kanya. Ano palang nangyari sa'yo? Kailan kayo dumating ni Cindy? Silang tatlo na lang ang tao sa kwarto. Umalis na ang nurse na naglinis ng sugat niya. Kahapon lang kami dumating. Inabangan kami ni Tita Estrella sa airport at pagkalapag namin ay sa pilitang sinama si Cindy pauwi sa kanila. Kaya pala tinatawagan ko siya. Walang sumasagot. Nagalit din kasi sa amin si Tita Estrella. Pinagbantaan kami na wag na magpakita kay Cindy. Ang akala kasi niya ay kinuntsaba mo kami kaya magkasama kayo ni Cindy sa Maldives. Sino pala nang bugbog sa'yo? Balik ni Almaro sa tanong sa kanya kanina. Si Tito Larry. What? Nagulat ang dalawa sa narinig. Nalaman niya na nagpakasal kami ni Cindy sa Maldives at hindi siya natuwa. Kapag nagsumbong ako ay papabugbog niya ulit ako kaya please lang, wag niyo nang sabihin kay Kuya Kevin. O kung kanino man, tayong tatlo lang ang nakakaalam. Paano kapag hanapin ka ng pamilya mo, hindi ka pwedeng lumabas ng ospital ng ganyan? Dapat magpagaling ka. Dito muna ako sa ospital pero dapat walang makakaalam. Ako nang bahalang mag-alibay sa kanila. Kawawa ka naman Lennon, sabit ni Patrick sa kanya. Kamusta na kaya si Cindy? Nagkausap na ba kayo? Tanong niya sa dalawa. Hindi pa nga eh, patay ang cellphone niya. Hindi siya matawagan, sagot ni Almaro. Grabe naman tong pamilya ni Cindy. Akala ko'y sobrang bait. Hindi ko akalain na kaya rin pala nilang makasakit ng tao. Tingnan mo yung mukha mo. Halos patayin ka na ng bugbog sa'yo. Sambit ni Patrick na awang-awa sa kanya. Nakatayo ang dalawa sa tabi ng bed niya. Sino nga palang nagdala sa'yo dito sa ospital? Nagtataka namang tanong ni Almaro. Yun nang bugbog din sa akin, sila nagdala sa akin dito. Nagulat ang dalawa sa sinabi niya, nakatinginan pa ang mga ito. Ang gulo naman, bakit takot din silang mamatay ka? Ewan ko, basta, pasalamat na lang ako at dinala nila ako dito. Ayaw ko pang mamatay. Narinig ko na sinabi ng lalaking bigyan lang daw ako ng leksyon. Baka wala naman silang planong patayin ako. Naku, kapag nalaman ni Cindy ang ginawa ng parents niya sa'yo ay magwawala yun. Mataray na wika ni Patrick. At kapag nalaman din to ng pamilya ko, malaking gulo. Kaya hanggat maaari, tayo lang ang nakakaalam. Baka lalo nilang ilayo si Cindy sa akin. Malungkot na sabi niya. Papayag ka na lang ng ganon-ganon, sambit ni Almaro sa kanya. Kasalanan ko rin naman, nasaktan ko si Cindy dati, kaya siguro na nagawa nila sa akin to. 8:00 na ng umaga nang magising si Cindy. Kahapon lang sila dumating ni Lennon galing Maldives. Simula na mag-usap sila ng mommy at daddy niya ay nagkulong na siya ng kwarto. Ayaw niyang lumabas para makipaghalubilo sa mga magulang niya. Hindi rin siya kumain ng hapunan kagabi. Masama pa rin ang loob niya. Ngayon lang sila nagkaganitong magpamilya. Hindi talaga sila nag-aaway pero dahil sa hindi pa matanggap ni Lennon ang mommy niya at nagkagulo-gulo na sila, wala siyang cellphone, wala siyang way para makausap si Lennon o hindi kayang mga kaibigan niya. Malamang ay nag-aalala ng mga yon sa kanya. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto niya, ang daddy niya yon. Hi princess, sambit ng daddy niya habang papalapit sa kama at umupo sa tabi niya. Nakahiga pa rin siya. Kamusta ka na? Sabi ng mommy mo hindi ka daw nag-dinner last night. Hindi ako gutom dad. Hinaplos ng daddy niyang buhok niya. I know nagalit ka sa mommy mo. You should understand her. Iningatan ka lang niya. Masakit para sa amin na makita ka muntik ng mamatay sa ospital. At dinagdagan niyo pa ang kasalanan niyo na magpakasal kayo sa Maldives. I'm not against you and Lennon pero sana hindi niyo naman inabusong pagtitiwala ko sa inyo. You got married sa Maldives without our consent.
You know how hurtful it is for us. Hindi nyo inisip ang mga magulang nyo dito sa Pinas. Nag-iisa ka naming anak and we want the best for you. Dad, I'm sorry if we hurt you and Mom. Hindi namin naisip na ikakasama pala ng loob nyo yung pagpapakasal namin. Wala po kami intensyon na saktan kayo. And Lennon told me na ikaw ang nagsabi sa kanya na nasa Maldives ako, kaya sumunod siya doon so I thought okay lang sa'yo. Mahabang paliwanag niya sa ama. Okay lang sa akin anak pero hindi okay sa mama mo. Alam mo naman siya ang pinaka-apektado sa ginawa ni Lennon sa'yo, kaya sana hindi niyo na muna dinagdagan ng problema. Narinig mo naman sigurong mami mo na plano kanyang dalhin sa Amerika. Dad, ayaw ko na sumama sa Amerika. Ayaw ko malayo kay Lennon. This time ay napaupo na siya. Ayaw ko ding mangyari yun anak, na malayo sa'yo at sa mommy mo. Kaya ginawa ko na ng paraan. Anong ginawa mo dad? Naguguluhan tanong niya sa daddy niya. Huwag mo nang alamin, basta magiging okay din ang lahat. Muli nitong hinaplos ang buhok niya na puno ng pagmamahal. Lumabas ka na dito sa kwarto and let's have breakfast. I'm not hungry dad. Pagdadahilan niya, tinatamad pa rin siyang gumalaw. No, lumabas ka dito para makalanghap ka naman ng sariwang hangin. Susunod na lang ako dad. Sambit niya na nagpupumilit itong lumabas siya. Labas ka na dito, hihintayin kita sa garden. Tapusin na natin tong problema niyo ng mami niyo. Hindi ako sanay na hindi tayo nagpapansinan dito sa bahay. Tatatlo na nga lang tayo, hindi pa tayo magpapansinan. Naluha siya sa sinabi ng daddy niya. Sa totoo lang namimiss niya ang mommy niya. First time nila nag-away ng ganito. Dati kasi boto naman ito kay Lennon. Pero ngayon, ang mommy niya ang tutol sa pagmamahalan nila. Lumabas ng daddy niya, niiwan siyang nakahiga pa rin sa kama. Nakatingin lang sa kisame. Kailan kaya sila magiging masaya ni Lennon? Kailan kaya sila magsasama bilang mag-asawa? Tama ang daddy niya, tapusin na nilang problema nila sa bahay. Siya na ang magpapakumbaba sa mommy niya, hihingi siya ng tawad dito at pipilitin itong patawarin na si Lennon. Ang mommy niya lang ang tanging hadlang sa relasyon nila kaya sana mapatawad na nito si Lennon. Tumayo siya at dumiretso sa banyo. Maliligo na muna siya bago lumabas ng kwarto. Pupuntahan niyang mommy niya. Kakausapin niya ito ng masinsinan. Sana pagbigyan siya nito sa kahilingan niya at huwag na siyang ilayo kay Lennon. Pagkatapos niyang maligo ay nagbihis siya ng puting t-shirt at short. Nasa sahig pa rin ang mga bagahe niya galing Maldives. Doon na siya namili ng maisusuot. Wala pa siyang ganang magligpit ng gamit simula nang dumating siya kahapon. Buong araw din kasi siyang umiyak. Akmang lalabas na siya ng pinto nang biglang may kumatok doon. Pagbukas niya ay ang mommy niya ang nandun. Mom, sambit niya. Nagkagulatan pa sila. Biglang namasya ang mata niya nang makitang mommy niya na nasa harap mismo ng pinto niya. Ibig sabihin pupunta ito sa kanya. Nakatingin ito sa mga mata niya. Nababanaag niyang pag-aalinlangan sa mukha nito. Anak, I just wanna say sorry sa lahat ng mga panghihimasok ko sa relasyon niyo ni Lennon. Masyado ko na trauma doon sa nangyari sa inyo. Sa Monica na yon. Ayoko nang maulit yon kaya pilit kitang nilalayo kay Lennon. Pero sadyang ayaw talaga kayong ilayo ng tadhana. Baka para talaga kayo sa isa't isa kaya unti-unti ko nang tinatanggap na palayain kayong dalawa. Pasensya ka na sa akin anak. Naluluha din ng mommy niya habang sinasambit ang mga katagang yon. It's okay mom. Thank you dahil natanggap niyo na kami. Plano ko rin sanang pumunta sa'yo tumingi ng tawad sa ginawa namin ni Lennon. Pasensya na kung nasaktan ka namin. Alam kong mahal mo ko. Kaya ka naging mahigpit sa akin. Does that mean payag ka na ulit sa relasyon namin ni Lennon? Oo, pero kailangan niyo pa din patunayan ng sarili niya na hindi ka na niya muling sasaktan. Tuluyan ang tumulong mga luha niya sa narinig mula sa mommy niya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Thank you mom, you know how much it means to me. I love you so much na hindi ko kayang mamili between you and Lennon kaya pinapanalangin ko na sana matanggap mo na siya ulit. Napahagulol na siya ng iyak. Tears of joy. Hindi niya akalaing pares lang ng mommy niya nang nararamdaman sa umagang yon. I love you so much too, my princess. Sana lalo kayong magmahalan, lalo na ngayon kasal na kayong dalawa. Naiyak din sabi ng mommy niya. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa mommy niya. Mom, can I borrow my cellphone? I have to call Lennon at ibalita sa kanya na tanggap mo na siya ulit. Alam ko na magiging masaya yon. May kinuhang mommy niya mula sa bulsa nito, cellphone niya yon. Plano rin pala nitong ibalik sa kanya. Nagliwanag ang mukha niya. Thank you so much, Mom. Hinalikan niya ito sa pisngi. Mamaya mo na tawagan si Lennon. Naghihintay ang daddy mo sa garden. Mag-breakfast na muna tayo as a family.
Mamimiss ka na namin, princess. Ilang araw ka din sa Maldives. Gusto sana niyang magprotesta. Gusto niyang makausap ng asawa at agad-agad para sabihin ditong magandang balita. Pero pakiusap ng mommy niya na mag-breakfast na muna sila. Pumayag na lang siya sa gusto nito. Total wala na silang problema ni Lennon. Sigurado siyang matutuwa ito sa ibabalita niya mamaya. Magkahawak kami silang pumunta sa garden. Doon nagpa-set up ng breakfast ang daddy niya. Gusto nila doon na lagi dahil maaliwalas at magandang view dahil sa mga halaman ng mommy na nakapalibot doon. Nang makita sila ng daddy niya na magkahawak kamay papunta sa kanya ay sumilay ang malaking ngiti sa labi nito. Salamat naman at bati na kayo. Hindi ako sanay na nag-aaway tayong magpamilya. Sambit ng daddy niya habang nakangiti. Inalalayan sila ng daddy niya para makaupo sa tabi nito. Thank you mom and dad for accepting Lennon again. Alam namin na nagmamahalan talaga kayo ni Lennon anak. Kaya sana maging matatag pa ang inyong relasyon. Wika ng mommy niya. Now that you two are married in Maldives, gusto namin makasal ulit kayo dito sa Pilipinas. Granding kasal para sa nag-iisa naming prinsesa. Thank you, Daddy. Yun din pong plano namin ni Lennon na magpapakasal kami ulit dito sa Pilipinas. Sasabihin ko po kay Lennon ang sinabi niyo. Abot tengang ngiti sa kanyang mukha. Masaya silang nag-breakfast na magpamilya. Kinuwento niya ang mga nangyari sa kanila ni Lennon sa Maldives. Ang pagpapropose nito sa kanya at ang pagpapakasal nila. Siyempre hindi niya na ikinuwentong nangyari sa honeymoon nila. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na siyang bumalik sa kwarto niya para tawagan ng asawa. Denial ng number nito at nakapatay ang telepono ni Lennon. Hindi niya yun matawagan, nagtataka siya dahil hindi naman nagpapatay ng cellphone yon. Sinunod niyang tawagan si Kevin. Hello kuya, nasan po si Lennon? Bungad niya na tanong nang sagutin nito ang tawag niya. Hello Cindy, long time no hear little sis. Kamusta ka na? I'm okay, may good news sana ako kay Lennon. Kailangan ko siyang makausap. Gustong gusto niya nang sabihin kay Kevin ang magandang balita pero mas gusto niya na si Lennon ang unang makakaalam nun. Ganun ba? Hindi pa kami nakakapag-usap simula kagabi. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Ganun ba? Nakapatay kasi ang phone niya. Sige kuya, hintayin ko na lang na mag-open si Lennon ng telepono. In case you see him, pakisabi tawagan ako. Okay little sis, bye. Paalam ni Kevin sa kanya. Ayaw niya ding tumagal ang usapan nila. Baka kasi sa sobrang excitement ay masabi niya kay Kevin ang good news. Nag-aalala na si Cindy. It's been 12 noon pero hindi pa rin siya kinokontak ng nobyo. Nag-worry na siya. Panay ang tingin niya sa phone. Inabangan niya na mag-text o tawag man lang ang nobyo. Ano kayang nangyari kay Lennon? Simula na naghiwalay sila kahapon ay wala siyang natanggap na message o missed calls galing dito. Malalaman naman niya yon kung dinilit ng mommy niya kung sakaling nag-chat ito habang nasa pangangalaga ng mommy niya ang phone pero wala namang deleted message sa convo nila ni Lennon. Sa messenger, wala ding missed calls sa call history niya. Akmang tatayo na sana siya. Mula sa pagkakaupo sa kama nang biglang tumunog ang phone niya. Napatalon siyang bigla. Excited siyang dinampot ang phone. Si Patrick ang tumatawag. Bigla siyang nalungkot. Akala niya si Lennon. Pero sa kabilang banday natuwa pa rin siya at makakausap niyang kaibigang si Patrick. Simula nang nahawakan niya ang phone niya, hindi niya naalala na tawagan si Patrick o Almaro. Ang sa isip niya lang kasi ay makontak na si Lennon. Hello Besh! Excited na bati niya sa kaibigan. Ay salamat Besh! Sa wakas ay nakausap na kita. Kahapon pa ako tumatawag sa'yo pero patay ang phone mo. Nag-aalalang sambit pa ng kaibigan. Pasensya na Besh, kinuha ni mommy ang phone ko nung nag-away kami kahapon. Pero salamat naman ngayon at binalik niya na. Kaya pala, kamusta na Besh? Galit pa rin ba si mommy mo? Pinagbawalan niya kasi kami na makipag-usap sa'yo. Akala niya kasi kinuntsaba kami ni Lennon kaya magkasama kayo sa Maldives. I try to explain to her na wala din kaming kaalam-alam na magkasama kayo doon pero hindi siya naniniwala sa akin. Don't worry about it, Besh. Okay na kami ni Mommy. Tanggap na niyang tungkol sa amin ni Lennon. Masayang balita niya sa kaibigan. Talaga ba? Pero nag-anilangang sambit ni Patrick. Anong pero, Besh? Naramdaman niyang may gusto itong sabihin. Pero nagpipigil ito. Wala, Besh. That's good to hear.
I'm happy for you, wika ni Patrick. Ramdam niya namang masaya talagang kaibigan para sa kanya. By the way, Besh, I'm trying to contact Lennon pero patay ang phone niya. I asked Kuya Kevin pero wala siyang alam. Hindi pa daw sila nagkita ni Lennon. Bakit mo siya hinahanap, Besh? Siyempre, asawa ko siya. Saka may good news ako sa kanya. Pero hindi ko na muna sasabihin sa'yo. Mas gusto kong si Lennon ang unang makaalam. Nakangising sambit niya. Para siyang nasa alapaap sa mga oras na yon dahil sa kaligayahan. Wala na silang problema ni Lennon. Magiging masaya ng pagsasama nila na walang tumututol sa relasyon nila. Ganun ba? Sige Besh. Talk to you later ha. May gagawin pa kasi ako. Bye! Saka nito pinatay ang telepono. Hindi man lang siya hinintay nito na magpaalam. Nagtaka siya sa inakto ng kaibigan. Bakit parang nagmamadali itong tapusin ang pag-uusap nila? Hindi ba ito natutuwa sa binalita niya? Parang may tinatago sa kanya pero hindi niya napinansin yon. Hahayaan niya na munang kaibigan. Baka nga may gagawin kaya nagmamadaling magpaalam sa kanya. Binaling ang atensyon ulit sa phone at tinry na tinawagan ulit si Lennon. Pero nakapatay pa rin ang cellphone nito. Naiinis na siya. Kung hahanapin niya naman ito ay hindi niya din alam kung saan pupuntahan. Wala pang update si Kevin sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya. Hihintay niya na lang talaga na mag-open to ng phone para makausap niya. Maya-maya pa'y may kumatok sa kwarto niya at bahagyang bumukasyon. Senyorita, ready na po ang lunch. Sambit ng katulong nila. Okay po manang, pupunta na lang po ako dyan. Pagkasabi nun ay umalis na kaagad ang katulong. Wala ang mommy at daddy niya. Nagpaalam ang mga to na may importanteng pupuntahan kaya mag-isa lang siyang kakain ng lunch ngayon. Malamang ay magbabanding ang mga magulang niya. Hindi kasi sanay na nag-aaway ang mga yon kaya nag-kiss and makeup siguro munang dalawa. Natawa siya sa mga naiisip. Kahit na ganong edad ng mga magulang niya ay sweet pa din ito sa isa't isa. Kaya ramdam niyang lungkot na naramdaman ng daddy niya nang sabihin ng mommy niya na isasama siya sa Amerika. Ibig sabihin nun, may iwan ng daddy niya dito sa Pinas at ayaw yung mangyari ng daddy. Naguguluhan man ay sinabi ng daddy niya na ginawa na daw ito ng paraan para maging maayos sila ni Lennon. Hindi niya na inalam kung ano man yun. Ang importante ay okay na silang lahat. Ganun kasi talagang daddy niya. Gumagalaw ng pasekreto. Katulad na lang ng pagbibigay nito kay Lennon ng itinerary niya sa Maldives para magkasama sila. Natawa siyang bigla sa mga naalala. Tumayo siya mula sa kama at lumabas ng kwarto. Pupunta siya ng dining at kakain na muna ng lunch. Bitbit-bati ng phone habang naglalakad. Kailangan niya palaging bitbit yun. Baka sakaling tumawag si Lennon. Excited na siyang ibalitang good news sa asawa. Napapangiti siya habang naglalakad. Samantala, kakatapos lang ni Patrick at Cindy na mag-usap. Hinahanap nito si Lennon dahil may good news daw ito sa lalaki. Gusto niyang sabihin na nasa ospital si Lennon dahil pinabugbog ng daddy niya. Pero paano niya sasabihin sa kaibigan yun kung sobrang saya nito? Ayaw niya namang masira ang kasiyahan na yon ng kaibigan. Saka pinagbawalan sila ni Lennon na walang makakaalam ng sitwasyon niya. Isang malaking sekreto yon dahil kung hindi, ay baka balikan si Lennon ng mga goons na tao ng Tito Larry. At ano na lang kayang mararamdaman ni Cindy kung malaman nito na pinabugbog ng daddy niya si Lennon. Isang malaking iskandalo na naman yun, hindi lang sa pamilya ni Cindy kung hindi sa pamilya din ni Lennon. Tapos nabanggit pa kanina ni Cindy na okay na daw kay Tita Estrella ang relasyon nila ni Lennon. Naguguluhan na siya. So ibig sabihin si Tito Larry na naman ang magiging problema. Sumasakit ang ulo niya. Ang mabuti pa'y puntahan niya si Lennon sa ospital. Nasa bahay siya ni Angela, nakatira ngayon. Gusto ni Almaro na doon na lang daw muna siya. Tutal malaki rin naman ang bahay at sila lang naman ang tao doon. Wala ang magjowang si Almaro at Angela. Nagpaalam kanina sa kanya na may importanteng pinuntahan daw. Duda siya doon. Baka naghani mo na naman kung saan ang mga yun at ayaw lang siyang isama. Hindi alam ng dalawa na nakikiramdam lang siya sa galawan ng mga ito. Konting dikit lang ng balat ng mga to ay kala mo nag-iingit agad. Papanhik agad sa kwarto ng mga to at magkukulong. Hindi na siya magtataka kung mabubuntis agad ni Almaro si Angela. Masyadong active. Sa kamang dalawa. Well, hindi naman siguro nakakapagtaka yun. Nag-umpisa silang maging fuck buddy ay naging mag-lover. Siya na lang talagang pupunta sa ospital para puntahan si Lennon. Pumunta siya ng banyo para maligo. Mabilisan siyang nag-ayos para makalis agad. Paglabas niya ng kwarto nakita niyang mommy ni Angela ang naglilinis sa kusina.
Hi tita, bati niya sa matanda. Wala pa rin katulong sina Angela, tulong-tulong sila sa mga gawaing bahay doon. Ayaw man ng mommy ng Angela na tumulong siya dahil bisita daw sila, pero nag-i-insist siya. Siya ang naghuhugas ng pinagkainan nila pagkatapos nilang kumain. O iho, saan ang punta mo? Tanong ng mommy ni Angela sa kanya. Nilapitan niya na muna to sa kusina bago umalis. Tita, may pupuntahan lang po ako. Babalik din po ako kagad. Nagpupunas-punas ito ng mga cabinet sa kusina. Matagal na kasing nakatambak ang mga gamit doon dahil sa tagal na din ng mga to sa Amerika. Why don't you rest for a while, tita? Tutulungan kita maglinis niyan pagbalik ko mamaya. Don't worry about me, Patrick. Nakasanayan ko na rin na maglinis. Itong trabaho ko sa Amerika, ang maglinis ng bahay ng mga kano. Saka wala naman akong asahang nagagawa nito. Wala na kaming katulong, kaya ako nang gagawa. Pero tita, baka mapagod ka na. Kanina ka pa nagtatrabaho dito sa kusina. Don't worry, magpapahinga na lang ako kapag napagod na ako. O siya, umalis ka na at baka gabihin ka pa sa pag-uwi. Okay tita, see you later. Umalik siya sa pisngi ng matanda saka umalis na. Magta-taxi na lang siya. Gamit ni na Almarong nag-iisang sasakyan ni na Angela. Dati marami daw itong sasakyan pero binenta ng lahat ng daddy nito. Pambayad sa utang nila.